Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 751. Isa sa mga online celebrity, si Sarah, ay itinutok pa ang camera kay Seth at sa kanyang mga tauhan bago magsalita sa kanyang online audience. Ngayon hayaan mo akong ipakita sa iyo ang grupong ito ng mga hindi magaling na security guard na sinusubukang pigilan ang aming live stream. Ano sa tingin ng lahat ang dapat kong gawin sa kanila? Ang mga manonood sa live na broadcast ay nagsimulang insultuhan si Seth at ang kanyang mga tauhan. Nagbanta pa sila na ilalantad sila at ang kanilang pamilya online. Magwala ka. Sinasabi ko sa iyo na hindi mo kayang pakialaman ang live stream ko, nakuha mo ba? Pang-iinsulto kay Sarah bago sinubukang lumayo. Natural, hindi siya mapilitan ni Seth, kaya mabilis siyang pumunta sa harap ng mga live streamer para pigilan sila. Sa mga ganoong sitwasyon, si Seth ay kamukhang kamukha ni Levi, dahil hindi rin niya sila matitiis. Mayroon tayong dalawang problema dito. Una, hindi ka pinapayagang mag-live stream dito, kaya mangyaring huminto ka agad. Pangalawa, kailangan mong humingi ng tawad sa pang-iinsulto sa amin. Determinadong giit ni Seth. Hindi kami hihingi ng paumanhin, at ipagpapatuloy namin ang streaming. Anong gagawin mo? Pang-aasar ni Sarah na malamig ng inisyan. Kung gayon, kailangan mong magdahilan sa amin sa pagpapaalis sa iyo sa gusaling ito, mahigpit na babala ni Seth. Hoy, anong nangyayari? Lumapit si Pierre at ang iba pa mula sa management team, kasama si Zoe na nakasunod sa likuran. Sinisikap ng mga security guard na pigilan ang aming live stream. Nagbanta pa sila na itatapon nila kami kapag natuloy, naiiyak na reklamo ni Sarah. Pagkatapos, mabilis na lumingon si Pierre para tanungin si Zoe, ano ang kahulugan nito, Ms. Lopez? Hindi ba tayo welcome? Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong hawakan ito. Matapos tawagan si Seth at ang kanyang mga tauhan sa isang tabi, hiniling ni Zoe sa kanila na pasensyahan ang kanilang mga bisita. Okay, Ms. Lopez, para sa kapakanan ni Levi, pagtitiyagan ko. Kung hindi, tiyak na itinapon ko sila, kahit nakabayaran ako ng trabaho ko. Pagsang-ayon ni Seth habang pilit na pinipigilan ang galit. Pagkatapos, isinama ni Zoe si Pierre at ang kanyang partido upang bisitahin ang entertainment area ng Oriental Star Group. Pagkatapos ng tour, sinabi ni Pierre ang kanyang nakita, mukhang hindi ito isang lugar na makakagawa ng magagandang pelikula. Naniniwala akong si Helena lang ang may hawak ng lugar na ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Helena, nako, maliit lang ang naging bahagi ko sa tagumpay. Napakahusay na kalidad ang tunay na dahilan kung bakit naging komersyal na tagumpay ang aming pelikula. Ang iyong kumpanya ay mukhang hindi talaga kung ano ang kinakailangan upang makagawa ng antas ng kalidad, bagaman. Nag-plagiarism ba kayo? Patuloy ni Pierre. Mag-ingat ka ngayon, Mr. Pierre, babala ni Zoe, na napansin ang totoong dahilan kung bakit dumating ang Star Entertainment noong araw na iyon. Hindi sila naruroon para bumisita kundi para ipakita kung gaano kahusay ang Star Entertainment kumpara sa Oriental Star Group. Kay Zoe na naiinis na, last straw na ang akusasyon ng plagiarism. Nagbibiro lang ako, Ms. Lopez, nakangiting paliwanag ni Pierre bago siya matapang na nag-alok kay Helena, naisipan mo na bang sumali sa amin? Kahit na gumagawa ka ng mahusay na pag-unlad dito sa mga online na pelikula, dapat mong isaalang-alang ang paglipat sa mga tampok sa teatro. Mas maganda ka sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 752. Tila hayagang pinupukaw ni Pierre si Zoe, na nagpas siyang sumang-ayon ng bukas palad. Helena, iyon ay isang alok na dapat mong isaalang-alang. Nakikita mo ba kung gaano kaintindi si Ms. Lopez? Helena, halika, samahan mo kami, patuloy ni Pierre habang natatawa sa sagot ni Zoe. Salamat sa alok, ngunit mananatili ako. Nanumpa si Helena na mananatili siya sa Oriental Star Group maliban na lang kung hilingin ni na Levi at Zoe na umalis siya. Kung gayon, mas mabuting huwag mong pagsisihan ang desisyon na iyon. Pananakot ni Pierre sa harap ng lahat. Nakikita kung gaano ka-arrogant si Pierre bilang superior, naisip na lang ni Zoe kung gaano ka-humble, ang mga bituin at online celebrity ng Star Entertainment. Obviously, hindi bumisita ang grupo mula sa Star Entertainment kundi para ipakita at hamanin ang Oriental. Pagkatapos ng paglilibot,
hindi sinasadyang humihitit ng tabako si Pierre sa reception room. May sasabihin ako sa iyo, Ms. Lopez. Sige lang. Nagsisimula nang mawalan ng pasensya si Zoe kay Pierre. Plano kong kunin ang entertainment department ng iyong kumpanya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Pierre habang hinihit-hit ang kanyang tabako, sinasakal si Zoe at pinaubo. Isang acquisition. Hindi yun mangyayari. We're doing well, and we have no plans to sell the department. Pagtanggi ni Zoe, na ikinatawa ni Pierre bilang tugon, hindi mo naiintindihan. Pinabayaan mo ito dahil ako ang gumagawa ng pagkuha, at lagi kong nakukuha ang gusto ko. Iyon ay kung gaano kalaki si Pierre sa industriya ng entertainment sa Southampton. Karaniwan para sa kanya na gumawa ng mga acquisition at bumili ng mga copyright ng puwersahan, kaya naman kinatatakutan siya ng mga tao sa industriya. Pagkatapos ay ngumiti si Zoe bilang tugon, natatakot ako na hindi ko basta-basta mapapayag ang gusto kong itago. Kung tatanggihan mo ako, Ms. Lopez, ipinapangako ko sa iyo na matatapos ang iyong kumpanya. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng akses sa bawat posibleng mapagkukunan sa industriyang ito. Matapang na banta ni Pierre. Sa tingin mo natatakot ako. Mas malala pa ang nakita ko. Desidido si Zoe na huwag hayaan si Pierre. Napakagaling. Tingnan natin ang tungkol dyan. Walang nakakalayo ng hindi ko sinasabi. Matapos ilabas ang kanyang huling banta, tumayo si Pierre at lumabas ng gusali, na iniwang nag-aalala sa mga executive ng Oriental Star Group. Alam mo ba kung gaano karaming potensyal na entertainment companies ang nasira ng Star Entertainment sa mga nakaraang taon? Nasa matinding panganib tayo. Kahit na alam ni Zoe kung gaano kalakas ang Star Entertainment, hindi lang siya ganoon kadaling sumuko sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Levi at nagtanong, nasaan ang grupo ng mga mayayabang na kilalang tao na narinig ko? Nagalit siya pagkatapos sabihin sa kanya ni Seth ang tungkol sa kanila. Malinaw na hinahamon nila ako, at hindi ko iyon kukonsintihin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 753. Kalimutan mo na. Umalis na sila. Wala nang saysay na ituloy ang bagay na ito. Napailing si Zoe na nakakapanghina ng loob. Natatakot siyang lumala ang sitwasyon. Kung tutuusin, wala namang mapapala doon. Mas mabuting magdasal sila ng husto na hindi ko siya mabuhatan ng kamay. I will make him meet his maker, galit na banta ni Levi. Hindi niya hahayaang magdusa si Zoe. Ms. Lopez, ang aktwal na layunin ng Star Entertainment sa pagbisita sa South City ay hindi upang libutin ang aming opisina. Sa halip, magpe-file sila ng variety show sa South City Warzone. Ang kanilang unang plano ay ang pagsasapelikula nito sa Southampton, ngunit sila ay tinanggihan. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, pinahintulutan sila ng South City Warzone. Ipinaliwanag ng kalihim ang bagay na iyon. Nakita ko, so yun ang nangyari. Walang pakialam si Zoe. Si Levi naman ay puno ng galit. May galit na nakasulat sa buong mukha niya. Hinampis niya, anong pinagsasabi mo? Magsushot sila ng ilang variety show sa South City Warzone. Oo, pagkumpirma ng sekretarya. Ito ay katawa-tawa. Saan nila nakuha ang tapang na iyon? How dare they do filming sa South City Warzone? Ang mukha ni Levi ay isang malakas na bagyo. Ito ang nagparamdam kay Zoe at sa sekretarya na may mali. Bakit galit na galit siya? Nagsalita siya na para bang siya ang chief ng South City Warzone. No way, hindi tayo dapat maglagay ng president para sa kanila. Paano sila magpapakatanggal sa isang base militar? Hindi ako papayag. Galit na sigaw ni Levi. Bakit ka ba agitated? Saway ni Zoe, nagulat sa reaksyon niya. Ayoko lang natiisin ang ganitong uri ng hindi masupol na kabastusan. Pag-alit na sagot ni Levi habang paalis. Nagtataka na tanong ng sekretarya, Ms. Lopez, anong meron kay Mr. Garrison? Siya ay kumilos na para siyang isang opisyal ng hukbo. Siguro hindi lang siya sanay sa paraan namin ng paghawak ng mga bagay-bagay, sagot ni Zoe. Pagkaalis ni Levi sa kanila, dumiretso siya sa South City Warzone. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-authorize sa Star Entertainment na mag-film ng variety show sa gitna ng South City Warzone. Masyado lang silang tanga. Sa mga oras na ito,
nakarating na ang Star Entertainment sa South City Warzone. Ang filming team, ang logistics team, at ang mga celebrity ay nananatili sa dormitoryo sa loob ng Warzone. Natapos na ng pangkat ng kagamitan ang pag-set up ng mga system na kailangan at naghihintay sa paligid para magsimula ang variety show. Ilang online influencer tulad ni Sarah ay nag-livestream at kinukunan pa rin ang dormitoryo na inayos ng base militar para sa kanila. Ano ito? Paano matutulog ang sino man sa bunk bed na ito? Lahat ng putik ang sahig ng dorm. Hindi ako maglakas loob na tapakan ito. Napakarumi. At sobrang basa at basa dito. Napagtatanto na Magi stock sila dito ng buong buwan para kunan ang kanilang palabas, hindi kinaya ng mga influencer at celebrities na ito ang lagay ng buhay. Sunod-sunod na reklamo ang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang dami ko lang nakikitang mabaho, malagkit na sundalo kahit saan. Hindi na talaga ako makatiis. Kumunat ang ilong ni Sarah. Si Pierre ay malamig na humihit-hit ng tabako habang siya ay humagalpak ng tawa, lahat. Magtiis ka lang sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos kunan ng pelikula ang palabas na ito, ginagarantiyahan kong tataas ang iyong kasikatan. Nang marinig ang katiyakan ni Pierre, nagsimulang magpahinga si Sarah at ang iba pa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 754. Bagamat mahirap ang pamumuhay at pagtatrabaho, nagpatuloy ang shooting ng variety show sa barracks ng walang aberya. Nagtiis sila, dahil alam nila na iba ang kanilang ginagawa, at dapat na maganda ang resulta. Higit sa lahat, kikita sila ng maraming pera. Habang dahan-dahan silang naninirahan, nasanay na sila sa takbo ng buhay doon. Sa pagnanais na palakihin pa ang kanyang kasikatan, nagtanong si Sarah, "Boss, maaari ba tayong mag-broadcast ng live stream mula sa barracks? Gustong makita ng mga tagahanga ko kung ano ang hitsura ng mga dormitoryo ng hukbo." Nagbuga si Pierre ng tabako at sumagot, "Bahala kayong lahat. May sasabihin ako sa iyo. Dahil ako ang nagdala sa inyong lahat sa lugar na ito para mag-film ng isang palabas, walang hindi ko kakayanin." "Ang galing mo, boss. Hinahangaan ka namin." Naghiyawan si Sarah at ang iba pa. "Wala lang. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong mga koneksyon sa buong Erudia. Walang hindi ko magagawa." Pagmamayabang ni Pierre habang ibinibigay ang huling buga ng kanyang tabako bago casual na ipinipitik ang puwit sa damuhan. Nasunog ang isang maliit na bahagi ng damuhan kung saan nahulog ang upos ng kanyang tabako. Kasunod ng kanyang pahintulot, sinimulan ng mga influencer sa internet ang kanilang live streaming. Sa isang influencer na nakatalaga sa bawat koponan, nagsimulang gumala ang buong production crew sa paligid ng barracks at mag-film. "Mga mahal kong tagahanga, tingnan ninyo. Ganito ang hitsura ng base militar. Narito ang tangke ng labanan, at ito ang mga asong sinanay sa hukbo." Ang live streaming ni Sarah ay nagdala sa kanya sa isang phalanx ng mga tangke. "Mahal na mga tagahanga, narito, isang tangke." Tuwang-tuwa siya habang ipinakilala ang tanawin. "Talon ako sa tangke mamaya at ipapakita sa iyo kung ano ang hitsura nito." Hindi lamang kinunan ni Sarah ang pagbuo ng tangke, ngunit sapat din ang kanyang katapangan na umakyat at kunan ang loob ng tangke. "Excuse me, mga kasama. Bawal ang filmang dito. Please bumalik ka sa pinanggalingan mo." Agad namang sumugod ang isa sa mga sundalo para pigilan siya. "Pag, ang bango mo. Nag-shower ka rin ba? Amoy pawis ka." Napakunot ang noo ni Sarah habang iniinsulto ang sundalo. "Kasama, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang paraan ng pagbaril o pag-record ang pinapayagan dito. Matieg ang ulit ng kawal. Hey, kilala mo ba kung sino ako? Huwag kang maglakas loob na hadlangan akong gawin ang trabaho ko." Nagsisimula ng May na si Sarah. "Higit pa rito, pinasok namin ang base na ito ng legal. May nakita ka bang pumipigil sa amin? Bakit kailangan mong maging busybody? Kung sisisihin ka ng iyong mga nakatataas sa bandang huli, kaya mo bang balikatin ang responsibilidad?" Malamig na sagot ni Sarah. "Umalis ka sa daan ko dali. Aalis na ako pagkatapos kong mag-broadcast. Kung patuloy mo akong hahadlangan, sisiguraduhin kong haharapin mo ang mga epekto." Pinilit niyang pumasok. "Kasama, pakiurong. Ito ay top secret. Any photography and videography is strictly prohibited," giit ng sentry on duty. "Humph, ano ang dapat ilihim?
Tangke lang naman kasi. Bakit ka umaarte na parang walang nakakita? Nakaplaster ito sa lahat ng telebisyon, ngunit walang nagsabi tungkol sa pagiging top. Lihim. Sa pag-alalay sa kanya ni Pierre, naging mayabang si Sarah at hindi pinansin ang gwardya. Bilang isang awtorisadong sibilyan sa base, pakiramdam niya ay wala siya sa jurisdiction ng barak. Gusto lang niyang gawin ang kanyang mga bagay nang walang anumang paghihigpit. Ang mga nasa TV ay may tahasang mga pahintulot. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay hindi limitado. Wala kang clearance para mag-film o kumuha ng litrato. Giit ng gwardya. Hinihiling kong umalis ka kaagad sa aking paningin. Kung susubukan mo akong pigilan muli, ipinapangako ko na isusumbong ko ang iyong mga paggawi sa iyong mga nakatataas. Masisira ang future at career mo, pananakot muli ni Sarah. No means hindi. Maliban kung nakatanggap ka ng mga utos mula sa aming mga nakatataas, hindi ka pinapayagang mag-film dito. Galit na galit si Sarah. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dapat kong tapusin ang aking live stream ngayon sa pamamagitan ng hook o by crook. Walang makakapidyo sa akin. Nakangisi niyang idinagdag, lalo na ang isang mabahong sundalo na tulad mo. Sa kabila ng lahat ng babala, pinilit pa rin ni Sarah na pumasok. Sino ang tinatawag mong mabaho? Sa sandaling ito, isang mabangis na boses ang bumungad. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 755. Hindi niya namamalayan, biglang nagpakita si Levi. Ang bumang niyang boses ay nabigla sa kaibuturan ni Sarah. Sakto namang umikot siya nang makita ang isang masungit na lalaki na nakatitig sa kanya. She glared back hindi makapaniwala. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nang makita niya si Levi na nakasuot ng karaniwang damit, naging matapang siya. Dahil hindi siya sundalo dito, dapat ay isang karaniwang manggagawa. Marahil, kabilang siya sa production crew. Kung ganoon, bibigyan ko siya ng isang earful. Saang team ka kabilang? Ang pangkat ba ng kagamitan o ang pangkat ng logistic? How dare you try to control what I do? May death wish ka ba? Galit na hamon ni Sarah. Nang marinig ang gayong walang galang na tono, nagalit si Levi. Pagdating niya sa barracks, ang nakita niya ay mga grupo ng mga influencer at team ng mga live streamer. Sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang base militar sa isang pampublikong panoorin, nadama ni Levi na ito ay isang malaking insulto sa pagmamataas at disiplina ng mga lalaki at babae na nangako ng kanilang buhay upang maglingkod sa kanilang bansa. Iyon ay isang bagay na lubos niyang kinasusuklaman. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang sikat na influencer, si Sarah, na nagpipilit na kunan ang tank. Agad siyang sumugod. Ito ay ipinagbabawal. Hindi ba't ang kanyang pagkilos ay katumbas ng paglabas ng mga lihim ng militar? Kung ang modelo, istruktura, o kahit na ang mga eskematiko ng mga tangke na ito ay nailabas, sila ay magiging walang silbi. Dagdag pa rito, narinig niya ang insulto ng mabahong sundalo. Ang kawalang galang na pahayag na ito ay lubos na ikinagalit niya. Kung hindi dahil sa aming mga sundalo, pinoprotektahan ang buhay at soberanya pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan. Maaari mo bang i-broadcast ang iyong live stream na kalokohan ngayon? Kaya mo bang mamuhay ng marangya sa masaganang pagkain at damit? Malamig na tinitigan ni Levi si Sarah at nagutos, gusto kong humingi ka kaagad ng tawad sa mga guard para sa mga pang-iinsulto na sinabi mo. Nang makita ang kanyang adamants, mariin niyang idiniin, now. Agad-agad. Nakita ng iba pang mga guard ang galit na ekspresyon sa mukha ni Levi. Ayaw nilang isipin o maranasan ang lalim ng kanyang puot. Natakot si Sarah sa nakakatakot na pagsabog ni Levi, hindi alam kung ano ang gagawin. Sino ka? Anong karapatan mong ipataw sa amin? Naiinis ang production team na katabi ni Sarah habang nakatingin sa kanya. Ako'y isang sundalo. Isang sundalong hindi makayanan ang ugali mo. Malamig na sagot ni Levi. Kailan pa nagkaroon ng awtoridad ang isang mabahong sundalong tulad mo na pumasok sa negosyo natin? Mayabang na saway ni Sarah sa kanya. Sa kanilang mga mata, mukhang napakabata ni Levi at masyadong casual ang pananamit para maging opisyal ng militar. Siya ay dapat na isang pribado lamang, higit sa isang mababang ranggo na sundalo. Ang isang opisyal ng militar ay karaniwang hindi bababa sa 34 na taong gulang. Sa pag-iisip na iyon, hindi umimik si Sarah habang binibigkas niya ang kanyang pang-iinsulto.
Imbes na magalit si Levi ay ngumisi. Parang na-offend mo rin ako. Humihingi din ako ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad sa iyo. Sa iyong panaginip, naantala at naantala mo ang aking live stream broadcast. Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin. She was irked by his smirk further so she demanded, lumuhad ka at yumoko agad sa akin. Pagkatapos, iisipin kong patawarin ang iyong pagkakamali. Hindi lang humingi ng tawad ang production team, humingi din sila ng tawad kay Levi. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. May mga taong mayabang na katulad nila sa mundo. Bukod dito, ang ganitong uri ng pagmamataas ay hayagang ipinakita sa isang base militar. Ganyan kabastusan. Sa tingin ba nila sila ang pinakamalakas dito? Sa tingin ba nila ay hindi na nalalapat sa kanila ang mga patakaran? Kung hihingi ako ng tawad, natatakot ako na hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ngumisi si Levi. Ha? Ibig mo bang sabihin ay hindi ko kayang humingi ng tawad mula sa isang maliit na prito? Anong biro? Malamig na singgal ni Sarah. Nang walang karagdagang ado, buong pagmamalaki niyang hinimok, bilasan mo at humingi ng tawad. Wala akong masyadong oras para sayangin ka. Sa pagkakataong iyon, gusto na niya itong sampelan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 756. Isang kislap ng malamig na mali siya ang sumilay sa mga mata ni Levi habang sinisipa niya ang mga binti ni Sarah. Sa isang malakas na kalabog, napaluhod siya sa harapan niya. Handa akong humingi ng tawad, ngunit kung luluhod ka at makinig, malamig na sabi ni Levi. Napatulala si Sarah. Ganon din ang production team niya. Lahat ng mga sundalo sa malapit ay lihim na nagbigay ng thumbs up kay Levi nang makita ang gayong eksena. Isa siyang walang awa na tao. Inutusan sila ng mga nakatataas na huwag gumawa ng gulo sa mga online celebrity na ito. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng kawalang galang na kanilang natanggap, ang mga gwardya na ito ay walang ibang pagpipilian kundi itago ang kanilang sama ng loob. Gayunpaman, sa ngayon, ang taong nakatayo sa harap nila ay nasa ibang antas. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang lahat ng gusto niya. Dahil sa kanilang pagkalito, nagkakagulo na ngayon si Sarah at ang kanyang team. Ikaw, ano ang ginawa mo? May sinaktan ka talaga. Kilala mo ba kung sino si Sarah? Isa siya sa mga nangungunang influencer sa bansa na may mga sumusunod na higit sa 10 milyong mga tagahanga. Isa ka lang mababang ranggo na sundalo. How dare you give hand on her? Nagsimulang sumigaw ang manager at crew ni Sarah. Putulin ka at lumuhad ka lang. Nagpakawala pa ng ilang sipa si Levi. Ang mga sipa ay mabilis at tumpak, at walang sino man ang nagkaroon ng anumang oras upang mag-react. Pumalakpak. Thud. Walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili bago lumuhad dahil nagulat sila. Ang kanilang mga tuhod at mga binti ay kasing bigat ng tinga, at hindi sila makatayo. Dahil dito, napaluhod silang lahat sa harapan ni Levi. Nasisiraan ka na ba ng bait? May death wish ka, ha? Ako, Sarah, ay sumusumpa na hindi kita bibitawan ng madali. Gagamitin ko ang lahat ng resources na mayroon ako para pahirapan ka. Galit na galit si Sarah kaya sumigaw siya ng buong lakas. Ang lumalalang komprontasyon ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Hindi nagtagal, napuno ng mga manunood ang buong lugar, kasama na ang iba pang internet celebrity at ang kanilang team. Anong ginagawa mo? How dare you assault someone? Hindi mo ba alam kung sino kami? Ngayong itinaas mo na ang iyong kamay laban sa isang tao, kailangan mong tiisin ang malalang kahihinatnan. Palakas ng palakas ang boses ng protesta mula sa mga influencer at celebrity. Nang makita ni Sarah na dumating na ang kanyang mga kasamahan, lalo siyang nagtantrum. Ang buong lugar ay bumaba sa isang kaguluhan. Halika at tingnan. Binubugbog ng mga sundalong ito ang mga sibilyan. Halika at maging aking mga saksi. Ang mga mabahong sundalong ito ay umaatake sa mga sibilyan. Exaggerated na sigaw ni Sarah. Smack. Nang matapos siyang sumigaw ay sinampal siya ni Levi sa mukha. Sabihin mo yan minsan, sasampalin kita ulit. Pananakot niya. Mabahong sundalo ka. Smack. Halos hindi na niya matapos ang parirala ng damapo ang isa pang sampal sa kanyang pisngi. Mabaho. Sampin kang mabahong sundalo. Smack.
Bago pa man niya matapos ang pagbigkas ng kanyang pang-iinsulto, isa na namang mabigat na sampal ang damapo sa kanyang mukha. Subukan mong sabihing muli, tumingin si Levi sa kanya, nakataas ang kamay bilang paghahanda sa isa pang sampal anumang oras. Sa pagkakataong ito ay tinakpan ni Sarah ang kanyang mukha at humikbi ng mahina. Wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Ang labis na kalupitan ni Levi ay nagulat sa lahat. Kayong mga mabahong sundalo, hindi man lang makayanan ng anumang kritisismo, ha? Isang male celebrity ang lumabas para magsalita bilang depensa ni Sarah. Bam! With a well-aimed dropkick, pinaluhod din sa lupa ang busybody. Nakakausap mo lang ako habang nakaluhod, malamig na sabi ni Levi. Bueno, gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na guluhin ang aking mga tao. Dumagundong ang boses ni Pierre mula sa gitna ng madla habang naglalakad siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 757. Matapos makita ang kanilang haligi ng suporta, ipinahayag ni Sarah at ng iba pa ang nangyari kay Pierre sa isang labis na paraan. Tuloy-tuloy na humagulgol si Sarah, na bakas pa rin sa pisngi ang pulang bakas na iniwan ni Levi. Nang makita iyon ni Pierre, nagalit siya. Sino ka? How dare you hit my people? Sigaw ni Pierre. Pierre, sinong sundalo ang hanggal na ng ahas na saktan ang aking mga tao? Sino ka? Tanong ni Levi. Makinig ka, kung gayon. Ako si Pierre Javens, ang CEO ng Star Entertainment. We came to the South City Warzone to film a variety show, malamig na pahayag ni Pierre. Sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-film ng isang palabas sa Warzone? Hindi mo ba alam na ang base militar ay isang sagradong lupain na hindi maaaring labagin? Tingnan mo ang gulo na ginawa ninyo sa base militar. Malamig na sabi ni Levi. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Pierre. Sino ang nagbigay sa akin ng permit? Sa aking malawak na mga koneksyon, ito ay isang piraso ng cake upang makakuha ng isang espesyal na permit upang mag-shoot sa Warzone. At saka, kinukunan ko ang isang palabas dito para i-promote ang mga sundalo. Ito ay isang positibo at motivational na palabas. Sino ka para maging isang napakalaking abala? Una, ang base militar ay isang sagradong lugar na hindi dapat labagin. Ang mga tagalabas ay ipinagbabawal na pumasok. Pangalawa, bakit kailangan ka ng mga sundalo ng erudiya para i-promote sila? Pumunta sa ibang bansa at magtanong sa paligid. Aling bansa ang hindi natatakot sa mga sundalo ng erudiya? Galit na sabi ni Levi. Pangatlo, nag-livestream ka sa base militar nang walang pahintulot. Ang paggawa ng pelikula ng walang anumang pagpigil ay isa ng paglabag sa mga patakaran. Mayroong kahit isang tao na sinubukang i-film ang panloob na istruktura ng mga tangke. Ito ay magiging isang malaking krimen ng paglabas ng mga lihim ng militar. Sa huli, ang iyong mga tao ay nag-insulto sa mga sundalo. Ang 4 na puntos lamang na ito ay sapat na upang mapanatili ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan. Inilista ni Levi ang kanilang mga krimen sa bawat punto. Oo, ang base militar ay hindi isang lugar para sa iyo na kumilos ng walang kabuluhan. Nagpalakpakan at naghiyawan ang iba pang mga sundalo habang sila ay naantig sa pananalita. Kung tutuusin, sumobra na si Sarah at ang iba pang celebrities. Kanina pa nila pinipigilan ang kanilang galit dahil walang nagpakita para suportahan sila. Gayunpaman, ang malakas na presensya ni Levi ay natakot kay Sarah at sa iba pa. Sa sobrang takot ay nanatili silang tahimik, walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Sa kabilang banda, galit na galit si Pierre. Sino ka? How dare you question what we do? Hindi yan para malaman mo. Tinatanong kita, sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-film sa base ng militar? Na-curious si Levi tungkol doon. Makinig ka, bastos ka. Ang pinuno ng Departamento ng Kultura at Media ang nagbigay sa akin ng espesyal na pahintulot. Mabuting kaibigan ko siya. Pagmamalaki ni Pierre. Dalhin mo siya agad sa akin. Kung hindi ko siya makikita sa loob ng 10 minuto, hindi ako magsasawang makipagkita sa kanya, malamig na utos ni Levi. Sinong mayabang para hilingin na makipagkita ako sa kanya? Mayroon ba siyang mga bowl ang bakal? Sa malakas na boses, dumating si Jensen Grant, pinuno ng Departamento ng Kultura at Media. Ipinahayag ni Pierre ang nangyari kay Jensen sa labis na paraan.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 758. How dare you? Sinaktan mo talaga ang isang tao. Sabihin mo sa akin kung saang Clayton ka kabilang. Galit na galit si Jensen. Wala ka sa posisyon na tanungin ako niyan, malamig na sagot ni Levi. Tingnan mo, Mr. Grant. Tingnan mo kung gaano kakulit ang ugali niya. Mas masama siya kapag wala ka ngayon. Direkta niya tayong sinaktan. Pinaypayan ni Pierre ang apoy, sinusubukang pukawin ang kanyang galit. Parang na-cross si Jensen sa reklamo niya. Ayan yun. Wala akong pakialam kung saang Clayton ka galing. Dahil nataman mo ang isang tao, dapat kang humingi ng tawad sa kanila. Galit na bilin ni Jensen. Tatanggapin lang namin ang paghingi mo ng tawad kung luluhod ka, dagdag ni Sarah at ng iba pa. Pero ngumiti lang si Levi. Iyon pa rin ang paninindigan ko. Walang sino man sa inyo ang makakayanan ang kahihinatnan ng aking paghingi ng tawad. Hindi ka ba masyadong masungit, bastos ka? Hindi namin kayang tiisin ang kahihinatnan ng iyong paghingi ng tawad. Well, gusto kong subukan iyon. Galit na saway ni Jensen. Sigurado ka ba? Pinaikit ni Levi ang kanyang mga mata, isang malamig na kislap ang kumikislap sa loob nito. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Jensen ang kanyang sarili na hindi mapigilan sa pagtitig ni Levi. Napakalakas ng aura ng bastos na ito. Ako, sigurado ako. Humingi ka agad ng tawad. Tanong ni Jensen. May itatanong muna ako sayo. Ikaw ba ang nagpahintulot sa Star Entertainment na mag-film sa base militar? Biglang umikot ang tanong ni Levi. Oo, tama iyan. Pinayagan ko sila. Masungit na pag-amin ni Jensen. Ano ang layunin? Tanong ni Levi. Siyempre, ito ay para isulong ang ating hukbo at makita ng publiko ang tunay na kalagayan ng isang base militar. Sa tingin ko ito ay napakamakabuluhan. Paliwanag ni Jensen sa isang bagay of fact na tono. Na may malamig na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, sinabi ni Levi, alam ko na sinusubukan mo lang na mag-film ng isang variety show, na kinakaladkad ang mga sundalo para lumahok sa gawaing ito. Gaano kabastusan? Malubha mong ginulo ang pag-uugali ng base militar. Ang ginagawa namin ay upang galugarin ang base militar ng malalim at maunawaan ang pang-araw-araw na buhay ng mga sundalo. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ngunit ito ay, sinasabi mo ba na pinapayagan mo silang i-film ang mga tangke at armas ng labanan? Sinasabi mo ba na katanggap-tanggap ang paglabas ng mga lihim ng militar? Biglang tanong ni Levi. Nataranta. Mabilis na paglilinaw ni Jensen, syempre, bawal yon. Naniniwala ako na malalaman ng mga celebrity ng Star Entertainment ang gagawin. Nang sabihin iyon ni Jensen, naramdaman niyang nagiba ang kapaligiran. Si Pierre at ang iba ay tahimik na ibinababa ang kanilang mga ulo. Isang flash ng guilt at embarrassment ang bumungad pa sa mukha ni Sarah at ng iba pang celebrity. Kayo, hindi talaga kayo, nagpe-file nito, tama? Nagtatakang tanong ni Jensen. Ginoo, Grant, curious lang sila. Kahit ako ay curious, kaya sigurado akong magiging ganoon din ang mga batang ito. Gaya ng inaasahan sa isang lalaking nakapaligid, agad na sinubukan ni Pierre na i-diffuse ang tensyon. Nasiyahan, tumanggo si Jensen. Narinig mo ba iyon, bakla? Curious lang lahat, wala silang ginawa sa board. Talaga. Tapos tingnan mo yung footages sa mga camera nila, galit na sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 759. Sa sandaling iyon, si Sarah at ang iba ay nataranta. Marami silang nakuhang litrato at video kanina, na kinabibilangan ng malaking bahagi ng base militar. Alam nila na ang mga ito ay tiyak na inuri bilang mga lihim ng militar. Sa makatuwid, kung ang isang pagsisiyasat ay nabuksan, ang mga kahihinatnan ay talagang kakilakilabot. Gayunpaman, kung mas pinaghihigpitan ang nilalaman, mas kapana-panabik ito sa madla, at mas maraming publisidad ang aanihin ng palabas. Ito ang dahilan kung bakit pinili pa rin nilang pelikula at livestream ang base militar. Bastos ka. Sinasadya mo akong pahirapan di ba? Humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, itatapon kita. Banta ni Jensen. Nang marinig ni Levi ang pagbabante ni Jensen, tumawa ito. Sige, pero kung gusto mong humingi ako ng tawad, dapat lumuhod kayong lahat.
Nakakunot ang noo, galit na sumigaw si Jensen, "Who the F*** are you? How dare you be so arrogant? Tinatanong mo kung sino ako. Kung ganoon, baka makakuha ka lang ng sagot mula kay Mike Pence." Sabi ni Levi sabay smirk. "Ano, Mike Pence? How dare a mere private gaya mo na sabihin ang pangalan ng Commander-in-Chief?" Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nagalit si Jensen. Bakit hindi ko matawagan ng direkta ang pangalan ni Mike Pence? Hindi ba dapat tawagin ang mga pangalan? Saway ni Levi. Ikaw, isa kang bastos na bastard." Nanginginig ang katawan ni Jensen sa galit. Sino sa South City Warzone ang nangahas na tawagin si Mike Pence sa kanyang buong pangalan? Hindi ba siya ang humihingi nito? Ginoo, Grant, with him around, I think hindi na matutuloy ang show namin. Wala kaming choice kundi umalis. Sa tingin ko ay inilagay kita sa isang mahigpit na lugar ngayon. Kung tutuusin, hindi ko inaasahan na mayroon kang napakaliit na awtoridad sa base militar, sinadyang sabi ni Pierre, sinusubukang pukawin ang isang sigalot. Agad namang tumanggi si Pierre. "Hindi mo na kailangan pumunta. Sa pag-backup ko sa iyo, sino ang nangahas na pigilan ang pamamaril?" Paniniguro ni Jensen. Isang awkward na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Pierre. "Hindi ba pinapahirapan ka namin? Tingnan mo ang sitwasyon ngayon." Habang sinasabi iyon ni Pierre, mas lalo pang nagalit si Pierre. "Wala bang bigat dito ang mga utos ko?" Umuungol sa tuktok ng kanyang mga baga, pinandilatan ni Jensen si Levi ng masama. Alam na alam ng ibang mga sundalo na siya ang pinuno ng Departamento ng Kultura at Media. Gayunpaman, na may isang walang pakialam na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, mahinahong sinabi ni Levi, "Oo, ang iyong mga salita ay walang silbi sa akin. Wala kang karapatang diktahan ang gagawin ko." Sa sandaling binigkas ni Levi ang mga katagang iyon, nagngangalit si Jensen. "Taga Warzone ka ba? Bakit ka naka-casual na damit? Hindi kaya galing ka sa team ni Pierre?" Sigaw ni Jensen. "Ginoo, Grant, hindi siya galing sa team namin. Hindi ko siya kilala," nagmamadaling sagot ni Pierre. "So hindi siya taga Warzone, ha? Isang tao, itapon mo siya. Kung tutol siya, ikulong siya sa detention room ng 1 linggo." Sigaw ni Jensen. Sumugod ang kanyang mga nasasakupan, sinusubukang pigilan si Levi. Bang! Sa sandaling iyon, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 760. Nagulat ang lahat sa kaibuturan habang nanginginig sa takot. Tumingin-tingin sila sa paligid at sinubukang tuklasin ang pinanggalingan ng tunog na iyon. Sino ba ang naglakas loob na hawakan siya? Ito ay kabalbalan. Isang galit na galit ang umalangaw-ngaw sa kabuuan ng compound. Nakita nila si Mortimer, kapitan ng isang tropa, at isang grupo ng mga lalaki na tumakbo. Habang dumiretso si Mortimer patungo kay Levi, may inutusan siya, ipaalam kaagad sa Commander-in-Chief at kay Captain Steele. "Ano ang nagdala sa iyo dito, Kapitan Lambert?" Tanong ni Jensen na may ngiti sa labi nang makita si Mortimer. Bagamat isa siyang department head, nagtatrabaho pa rin siya ng desk job. Kaya naman, wala siyang malaking awtoridad. Marahil, magiging mahalaga siya sa pagdiriwang, ngunit ang base militar ay pinangungunahan ng mga kamao. Ang pinakamalakas na tao ay may pinakamaraming kapangyarihan. "Anong ginagawa mo?" Galit na sigaw ni Mortimer. Si Kapitan Lambert, hindi siya taga Warzone. Sumilip siya mula sa labas, sinusubukang guluhin ang shooting ng variety show ng Star Entertainment. Gayunpaman, pinigilan ko siya, paliwanag ni Mortimer. Gayunpaman, nang marinig siya ni Mortimer, tumindi ang kanyang galit. Simula kailan naging circus ang base militar para sa mga clown na ito? "Captain Lambert, huwag muna nating pag-usapan iyon. Kausap ko itong manggugulo ngayon." Nagmamadaling iniba ni Jensen ang usapan. Actually, siya lang ang nag-iisang tao na pinahintulutan ang Star Entertainment na kunan ang variety show at binigyan sila ng awtoridad na pumasok sa base militar. Sa katotohanan, hindi maraming tao ang nakakaalam nito, kabilang si Mike Pence. Umaasa siya na bago pa mahuli ni Mike Pence at ng iba pa ang mga nangyayari, natapos na ang variety show. Sa kabilang banda,
Pagkatapos makatanggap ng tawag kanina, mas lalong nabawasan ang takot ni Pierre. Nakipag-usap lang siya sa pinuno ng pamilyang Jones mula sa Southampton. Ang pamilya Jones ay isa sa mga shareholder sa Star Entertainment. Kaya naman, aware sila na dumating ang Star Entertainment para mag-film ng isang palabas sa South City Warzone. Ipinaalam pa ng ulo ng pamilya kay Pierre na maging ang Commander-in-Chief ng South City Warzone ay kailangang tratuhin ang pamilya Jones ng may kaukulang paggalang. Ang kanyang anak na si Anson ay isa sa mga kilalang sundalo ng Iron Brigade. Sa katunayan, siya ang pinagkakatiwalaang aide ng God of War. Kaya naman, tiniyak niya kay Pierre na ang lahat sa South City Warzone ay magiging maayos ayon sa kanyang kagustuhan. Pagkababa ng tawag, bakas sa mukha ni Pierre ang matinding tuwa. Ang kanyang kaakuhan ay napalaki na lampas sa imahinasyon. Noong una, nang marinig niya na si Mortimer ay isang kapitan, medyo nag-aalala pa rin siya. Ngayon, ganap na gamaan ang pakiramdam niya. Sa pag-back up sa kanya ng mga Jones, wala siyang dapat ikatakot. Sagutin mo ng diretso ang tanong ko. Sino ang nagpahintulot sa mga taong ito na pumasok sa base militar? Matigas na tanong ni Mortimer, humihingi ng sagot. Nakaramdam ng sobrang hiya si Jensen. Una, siya ay tinanong ni Levi, at ngayon ay muli ni Mortimer. Ito ay isang ganap na kahihiyan para sa kanya. Nang mapansin niya ang dismayadong tingin ni Pierre, nagalit si Jensen. Mortimer Lambert, wala kang bayad na tanungin ako. Kaharap ko ang lalaking ito ngayon. Tumabi ka. Hindi pinapansin si Mortimer, pinilit ni Jensen na paalisin si Levi. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Mortimer na may malamig na ngiti. Hindi ako nagbibigay ng ****. Kahit sino, itali mo siya. Si Jensen ay matatag sa paggawa nito, kahit na ano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 761. Klang, 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 boom, boom, boom. Sa sumunod na sandali, nagsimulang manginig ang lupa, na para bang may isang higanteng hukbo na sumugod sa kanilang direksyon. Napatingin ang lahat sa paligid dahil sa takot, at nakita nila ang isang malaking tropa ng mga sundalo na nakapalibot sa kanila. Nagbago ang ekspresyon ng mga sundalo nang mapagtanto nila ang tropang ito ay ang Dragon Legion mula sa Iron Brigade. Gusto kong malaman kung sino ang nangahas na hawakan ang Diyos ng digmaan. Sigaw ni Alfie habang humahakbang. Boom, boom, boom. Sabay-sabay na dumating ang Dragon Legion, na humaharang sa lahat ng posibleng daanan ng pagtakas. Nagulat si Sarah at ang iba pang influencer sa nakakatakot na eksenang ito. Kung tutuusin, hindi pa sila nakakita ng ganoon. Nagpalitan ng nalilitong tingin sina Pierre at Jensen nang biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga lalaking ito ay tila pupunta para kay Levi. Nangunguna sa brigada ng bakal, huminto si Alfie sa harap ni Levi. Pinalibutan ng buong tropa si Levi habang nakikita sila kay Pierre at sa iba pa ng may panganib. Sino ang nagbigay ng tagubili na itapon ang Diyos ng digmaan? Sumalubong sa mukha ni Pierre at Jensen ang walang awa na sulyap ni Alfie. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, tama ba? Ang Diyos ng digmaan ay wala dito, palusot ni Jensen. Walang misunderstanding. Ikaw ang nagutos di ba? Agresibong tanong ni Alfie. Labis na natakot si Jensen kaya nabagbag ang kanyang pasya. Habang nanginginig, sinulyapan niya si Levi na may pagdududa sa mga mata. Hindi kaya may special identity siya. Nagsasabi ba siya ng totoo nang sinabi niyang walang sino man ang makakapagbigay ng kahihinatnan ng kanyang paghingi ng tawad? Naglakas loob pa siyang tawagin si Mike Pence sa kanyang buong pangalan. Anong uri ng pagkakakilanlan ang pinanghahawakan niya na kaya niyang gawin ang lahat ng iyon? Una, dumating si Mortimer, ang kapitan. Pagkatapos, maging ang brigada ng bakal ay dumating upang protektahan siya. Sino ba talaga siya? Alam na alam ni Jensen na ang Iron Brigade ay napakataas na nireranggo sa Warzone na kahit si Mike ay walang singil na i-deploy ang mga ito sa kalooban. Gayunpaman, talagang pinakilos sila upang protektahan ang isang binata. Ito ay tila nagpapakita ng isang bagay. Sa isiping iyon, puno na ng pawis ang noo ni Jensen, nanginginig ang katawan. Baka napasok ko lang ang sarili ko sa malaking gulo. Sa sandaling iyon, nakita ni Pierre ang watawat na kumikislap sa hangin. Tinanong niya,
Ikaw ba ay mula sa Iron Brigade? Oo, tama iyan. Tumanggaw si Alfie. Ano ang tungkol dito? Kung gayon, malamang nakilala mo si Anson Jones, tama ba? Isang mapagmataas na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Pierre. Ha? Nagulat si Alfie nang marinig ang pangalang iyon. Tinanong lang siya ng pinuno ng pamilya Jones 2 araw na ang nakakaraan. Oo, matapat na sagot ni Alfie. Gayunpaman, binigyang kahulugan ni Pierre ang kanyang tugon bilang isang paninindigan na si Anson ay isang mahalagang tauhan ng Iron Brigade. Kung tutusin, siya ay dumating na kahit sino ay makakakilala sa kanya. Ang pamilya Jones ay may napakalakas na koneksyon, ha? Ngayon, tiwala si Pierre na si Alfie ay susuko sa pamilya Jones. Buti naman alam mo, si Anson ang pinagkakatiwalaang aide ng God of War, at ang pagmamalaki ng mga Joneses, nakangiting pahayag ni Pierre. Pinutol siya ni Levi, sandali. Ang pinagkakatiwalaang aide ng God of War. Bakit hindi ko alam iyon? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 762. Ha? Sino ka para makilala si Anson? Anong biro? Sinaman ni Pierre ng masamang tingin si Levi. Si Anson ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan. Natural, hindi siya makikilala ng isang hamak na tulad mo. Siya ang God of War na tinutukoy mo. Anunsyo ni Alfie. Ano? Baka sa mukha ni Pierre at Jensen ang pagtataka. Ang kulay ay ganap na pinatuyo sa kanilang mga mukha. Paano ito posible? Paano siya magiging God of War? Hindi ako naniniwala sa iyo. Natural, ayaw ni Pierre na harapin ang katotohanan. Siya talaga ang God of War. Sir, ulat ni Captain Mortimer. Binati siya ni Mortimer. Nang masaksihan ang eksenang ito, nadama ni na Pierre at Jensen na parang isang bomba ang ibinagsak sa kanila. Sila ay lubos na natulala. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang account ng isang tao, gagawin ng pangalawang tao ang lansihin. Sir, ulat ni Commander Pence. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Ang nasa harap ay si Mike Pence, ang Commander-in-Chief ng South City Warzone, na sumaludo kay Levi. Ang mga kinatawang commander at mga opisyal ng militar na nasa likuran niya ay sumaludo rin kay Levi. Titi ito. Hingal na hingal sina Pierre at Jensen sa hindi makapaniwala. Pakiramdam nila ay nagyelo ang kanilang dugo sa kanilang mga ugat habang ang mga panginginig ay dumadaloy sa kanilang mga gulugad. Kung hindi pa rin mapagkakatiwalaan ang hatol ng 2 tao, paano naman ang 3, 4 o 5 tao? Paano kung 1 dosina sa kanila ang nagsabi na siya ang Diyos ng digmaan? Kung ganoon, siya nga ang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan. Paanong siya ang Diyos ng digmaan? He's such a young man and very low profile. Talagang nakipag-away tayo sa God of War. Ito ang pinakamalas na nangyari sa kanila. Maaari silang makasakit ng sino man maliban sa Diyos ng digmaan. Hindi lang silang dalawa ang kinilabutan, pati si Sarah at ang iba pa na nakaluhod sa lupa ay pinagpawisan na rin sa takot. Nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Ang Diyos ng digmaan. Ang mabahong sundalong tinutukoy namin ay talagang ang pinakamataas na Diyos ng digmaan. O hindi, napaungol sa gulat ang manager ni Sarah at agad na nahimatay. Nakatitig kay Mike, nagtanong si Levi, Mike Pence, anong nangyayari? Bakit napakagulo ng base militar, na may isang grupo ng mga clown na kinukunan dito? Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Jensen na halos lumundag na sa kanyang lalamunan. Sa katunayan, naglakas loob siyang tawagan si Mike Pence sa kanyang buong pangalan. Sir, kasalanan ko po. Ako ay lubos na nakakalimutan tungkol dito. Umikot siya para titigan si Jensen. Ginagawa mo ba ito, Jensen Grant? Hindi, ay, nauutol na sabi ni Jensen, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Tama na yan, natapos na ang shoot ngayon. Naliligaw na lang lahat ng tao sa Star Entertainment. Ang base militar ay hindi isang lugar para ilabas mo ang iyong kabaliwan. Galit na sigaw ni Mike. Takot na takot si Pierre. Ngayon, ang kanyang mga koneksyon ay ganap na walang silbi sa sitwasyong ito, kahit na ang pamilya Jones. Noong siya ay laban sa Diyos ng digmaan, kahit ang mga Jones ay hindi makapag-alok ng tulong. Biglang dama po ang tingin ni Levi kay Sarah at sa iba pa. Kailangan mo pa ba akong humingi ng tawad?
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 763. Parang bolt from the blue ang tanong ni Levi dahilan para tamaan ng kidlat si Sarah at ang iba pa. Basang-basa na ang mga katawan nila sa malamig na pawis. Naaalala pa niya ito. Noong una, nang ipilit ni Sarah na humingi ng tawad kay Levi, sinabi niya na walang sino man ang makakaya sa mga kahihinatnan ng kanyang paghingi ng tawad. Siya pa nga ang may lakas ng loob na sabihin na lahat ay dapat lumuhad kapag nakikinig sa kanyang paghingi ng tawad. Noon, ang lahat ay nanunuya sa kanyang kapangahasan. Ngayon, naintindihan na nilang lahat sa wakas. Sa katunayan, walang sino man ang makatiis sa mga kahihinatnan ng kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos ng lahat, siya ang makapangyarihang Diyos ng digmaan. Sino ang maglalakas loob na pilitin ang paghingi ng tawad sa kanya? Isa pa, hindi man lang siya nagkamali. Sa halip, nanindigan siya sa panig ng hustisya. Ikaw ang influencer, Sarah, di ba? Sino ka sa tingin mo? How dare you insultuhan ako bilang isang mabahong sundalo? Malamig na tanong ni Levi. Si Pierre at ang iba ay nalilito sa kung ano ang gagawin para sa kanilang mga isip ay nasa isang ganap na gulo. Talagang naglakas loob siyang sabihin ang isang bagay na walang katotohanan tulad ng pagtawag sa Diyos ng digmaan na isang mabahong sundalo. Dapat talaga may death wish siya. Napaka-fair kong tao. Hindi ako magbibintang sa isang inosenteng tao, ni hinding-hindi ko ipagpapatawad ang isang makasalanan. Ang iyong masasamang gawa ay naitala sa mga kamera. Alfie, dalhin mo sila sa akin, utos ni Levi. Hindi nagtagal, kinumpis ka ni Alfie ang lahat ng kagamitan. Matapos i-play ang footage, natuklasan nila na ang footage ay naglantad sa lahat ng mga aktibidad sa base militar, kabilang ang mga lihim na kinasasangkutan ng mga tangke ng labanan. Kung ang naturang footage ay nalik, ang mga taong ito ay maaaring hatulan ng kamatayan. Sa pagrepaso sa mga piraso ng ebidensya, malamig na nanunuya si Levi, ano pa ang masasabi ninyo para sa inyong sarili? Gusto mo pa ba akong humingi ng tawad? Paumanhin. Ikinalulungkot namin ng husto. Humihikbi, nagsimulang magmakaawa at umiyak si Sarah at ang iba pang celebrities. Maging si Pierre ay takot na napaluha. Ikaw, humingi ka ng tawad. Simulan ang live streaming ngayon at humingi ng paumanhin. Bili ni Levi habang nakaturo kay Sarah. Sinunod ni Sarah ang utos niya. Nagsimula siya ng live stream at humingi ng paumanhin sa ilang mga sundalong ininsulto niya bilang mga mabahong sundalo. Nang hihingi na sana ng tawad si Sarah kay Levi, pinigilan siya ni Alfie. Magwala ka, hindi ka karapat-dapat na humingi ng tawad sa Diyos ng digmaan. Eto na ang parusa mo. Ihihinto ng Star Entertainment ang lahat ng operasyon sa loob ng 3 buwan. Ang lahat ng empleyado ay dapat sumailalim sa isang mandatoryong programa ng etiketa, at maaari lamang silang magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos nilang makapasa. Kung tungkol sa lahat ng mga taong ito, bilugan mo sila at turuan sila ng tamang aral. Gayun din, humingi ng paumanhin kay Zoe Lopez mula sa Oriental Star Group. Walang nang ahas na suwayan ang mga utos ni Levi. Gayunpaman, kung ititigil ng Star Entertainment ang lahat ng aktibidad sa loob ng 3 buwan, mawawalan sila ng 2 bahagi ng kanilang kasalukuyang kita. Gayunpaman, hindi nang ahas si Pierre na suwayan ang utos ni Levi. Sa huli, lahat ng mga kilalang tao at production team na ito ay pinalayas sa base militar. Matapos mabalitaan ng mga shareholders ng Star Entertainment ang insidenteng ito, lahat sila ay tumawag para tanungin ito. Ang mga Jones ay isa sa kanila. Sa katunayan, personal na tumawag si Michael para itanong, Pierre, anong nangyayari? Bakit mo biglang tinapos ang napakaraming namuhunang proyekto? Kapag natalo tayo, babayaran mo ba? Ang mga Jones ay talagang namuhunan sa palabas na ito. Ginoo, Jones, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kami ay pinalayas sa base militar, walang magawang hinaing ni Pierre. Hindi mo ba nabanggit ang pangalan ko? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 764. Ginawa ko. Hindi lang pangalan mo ang binanggit ko, pati pangalan ni Anson dinala ko pa. Tapos, pinalayas ako. Nabalot ng pag-aalala si Pierre. Dahil nasaktan ko ang Diyos ng digmaan, napahamak ako. Ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Ano?
Hindi gumana kahit na binanggit mo ang pangalan ko at ni Anson. Nagkamali ka ba? How dare Mike disrespect the Jones family? Galit na bulalas ni Michael. Ginoo, Jones, hindi mo alam ito, ngunit dumating ang Diyos ng digmaan ngayon. Ang lalaking ito ay alamat ni Erodia. Ang pagbanggit ng pangalan ng sinuman ay magiging walang saysay pa rin. Galit na sagot ni Pierre. Ano, sa kasong iyon, walang paraan sa paligid nito. Ngunit ang pamilya Jones ay kilala sa Diyos ng digmaan. Hindi mo ba nabanggit sa kanya ang pangalan ni Anson? Si Anson ang kanyang tamang tao. Hindi ko akalaing pahihirapan kanya bilang pabor kay Anson. Sabi ni Michael na parang naguguluhan. Huwag mo nang banggitin. Sinabi ng Diyos ng digmaan na hindi niya kilala si Anson. Muntik na akong mabaril. Mr. Jones, napaka-unreliable mo. Natarante si Michael. May mali. Paanong posible na hindi niya makilala si Anson? Siguradong nasasabi niya iyon dahil sa galit. Ganon dapat. Siguradong nagalit si Pierre sa lalaki hanggang sa walang makapagbago ng isip. Na-provoke mo naman siguro siya, diba? Walang kwenta. Halos sabotahe mo ang pamilya Jones. Mabilis na ibinaba ni Michael ang tawag. Sa takot na mapahamak din ang pamilya Jones, ayaw na niyang makipag-usap kay Pierre. Nang bumalik si Levi sa opisina, nagtatakang nagtanong si Zoe, saan ka nagpunta? Nagpunta ako para turuan ng leksyon ang Star Entertainment. Sagot ni Levi. Ha, tumigil ka sa pagmamayabang. Hindi ako bibili niyan. Hindi masyadong pinansin ni Zoe ang sinabi niya. Gayunpaman, mabilis na pumasok ang kanyang sekretarya at si Helena. Ms. Lopez, may nangyaring masama. Dinala ni Pierre ang isang grupo ng mga tao sa opisina. Mukhang may gagawin silang masama. Bulalas ng sekretarya sa pag-aalala. Ang ibang mga direktor ng kumpanya ay labis na nag-aalala rin. Kung tutuusin, isa ang Star Entertainment sa mga nanunungkulan sa industriya. Hindi magandang bagay na maging target nila. Gayunpaman, malinaw na dinala ni Pierre ang mga tao dito upang maghayganti. Tara at tingnan natin. Utos ni Zoe na may malamig na ekspresyon, hindi natatakot kay Pierre. Maya-maya, nakarating na siya sa lobby. Pati si Seth ay sumama, gustong protektahan si Zoe. Agresibo silang pumasok sa lobby at hinarap ang grupo ng mga lalaki. Hayaan mo akong babalaan ka. Huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Hindi ako magiging magalang sa sino mang maglakas loob na lumikha ng gulo dito. Si Seth ay nakatayo sa harapan kasama ang mga security guard, nanlilisik ang mga dagger kay Pierre at sa kanyang mga tauhan. Si Zoe din, malamig na tinitigan si Pierre, naghihintay kung ano ang pakulo nila. Thud. Sa kanilang lubos na pagkagulat, si Pierre at ang iba ay napaluhod. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 765. Lumuhad silang lahat sa harapan ni Zoe. Kasama dyan ang boss ng Star Entertainment at 18 sa pinakasikat nitong celebrities. Anong nangyayari sa kanila? Ang biglaang eksenang ito ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Bakit sila nakaluhod? Si Zoe at ang iba ay walang ideya sa nangyayari. Hindi ba sila dapat pumunta para maghayganti? Sina Zoe, ang sekretarya at si Seth ay nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin sa isa't isa. Ang unang tao na sabay na lumitaw sa kanilang isipan ay si Levi. May kinalaman ba talaga ito sa kanya? Nakaluhod sa sahig, napayuko si Pierre sa kanyang paanan. Ms. Lopez, pasensya na. Hindi kita dapat sinasabutahe, o nagbanta na kukunin ang kumpanya mo. Thud, thud, thud. Napakalakas na yumoko si Pierre kaya damyugo ang kanyang noo. Dahil partikular na hiniling sa kanya ni Levi na humingi ng tawad kay Zoe, hindi siya nang ahas na baliwalain ito. Maliban sa kanya, lahat ng celebrities at influencers ay sumama rin sa kanya. Hindi sila dapat magpanggap na mayabang na big shot. Humingi pa si Sarah ng tawad kay Seth sa mga sinabi nito sa kanya. Sa kabilang banda, lahat ng nasa side ni Zoe ay natigilan, hindi maintindihan ang nangyayari. Ano ang mga ito? Ms. Lopez, sususpindihin ng Star Entertainment ang lahat ng aktibidad sa loob ng 3 buwan, at magagamit mo ang aming mga mapagkukunan kahit kailan at kahit anong gusto mo.
Nag-alok pa si Pierre na i-activate ang lahat ng kanilang koneksyon para matulungan si Zoe na bumuo ng mga entertainment projects ng kanyang kumpanya sa loob ng 3 buwan. Ms. Lopez, mangyaring tanggapin ang aming mga pabor. Sa pagsasalita, nakahandusay si Pierre sa lupa. Sige, tatanggapin ko. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Naguguluhang tanong ni Zoe. Ito rin ang tanong ng lahat. Ano ang dahilan kung bakit si Pierre at ang mga mapagmataas na taong ito ay nagbago ng husto sa kanilang mga saloobin? Ms. Lopez, nilabag namin ang ilang mga patakaran at nakatanggap kami ng isang malupit na aral. Napagtanto namin ang aming pagkakamali ngayon. Walang magawang paliwanag ni Pierre. Ms. Lopez, alis muna tayo. With regards to Star Entertainment's resources, may ipapadala agad ako. Dahil doon, umalis si Pierre at ang kanyang mga tauhan. Maglalabas sila ng isang oryentasyon sa tamang etiquette para sa lahat ng kanilang mga celebrity. Nang makaalis si Pierre, nakatanggap ng update ang sekretarya. Ms. Lopez, malamang na nagkamali sila sa kampo ng militar at pinalayas sila. Iniulat ng kalihim. Ngunit ito ay isang magandang bagay para sa amin. Magagamit natin ang lahat ng resources ng Star Entertainment sa loob ng 3 buwan. Tumanggaw si Zoe bilang pagsang-ayon. Sayang kung hindi natin sila gagamitin. Kung nagkataon, malapit nang ipalabas ang bagong pelikula ni Helena. Itap natin ang kanilang mga mapagkukunan para dyan. Nakangiting suhestyon ni Zoe. Sa pagkakataong iyon, itinulak ni Levi ang pinto at pumasok. Anong nangyari? Dumating ba ang mga lalaking iyon at humingi ng tawad? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 766. Nang sabihin iyon ni Levi, napabuntong hininga ang lahat sa kanya. Pareho ang ideya ni Zoe at ng dalawa pa. Baka ito lang ang ginagawa ni Levi. Tama lang ang timing. Dati, sinabi ni Levi na aayusin niya ang insidenteng ito. Pagbalik niya, dumating si Pierre at ang iba pa. Dapat siya yon. Pero paano niya nagawa iyon? Ang Star Entertainment ay isa sa nangungunang 3 kumpanya ng entertainment sa bansa. Paano posible para kay Pierre na sumuko sa kanya at huminto sa negosyo sa loob ng 3 buwan? Ang mga tanong na ito ay umiikot sa kanilang isipan. Sila ay labis na nalilito. Oo, umalis sila pagkatapos mag-sorry, at nakiusap pa sa amin na gamitin namin ang mga resources ng Star Entertainment sa aming puso. Sagot ni Zoe. Tumanggaw si Levi at sinabing, mabuti kung gayon. Masyadong nahiya si Zoe na tanungin si Levi kung paano niya ito ginawa. Gayunpaman, nag-isip siya ng isang posibilidad. Pagkaalis ni Levi, inutusan ni Zoe ang kanyang sekretarya, tingnan kung kumusta ang mga stock ng Star Entertainment. Mabilis itong sinuri ng staff. Bukod kay Pierre, ang pamilyang Jones sa Southampton ang nagmamay-ari ng pinakamataas na bahagi na 20%. Talaga, nakahinga ng maluwag si Zoe. Nauna rito, nahulaan niya na naabot ito ni Levi sa pamamagitan ng pagtap sa kanyang mga koneksyon sa pamilyang Jones sa Southampton. Ngayon, sigurado na siya. Ang pamilya Jones ang pinakamalaking shareholder ng Star Entertainment. Ang pagpapagawa kay Pierre ng lahat ng iyon ay isang pirasong cake lamang para sa kanila. Mahal, salamat sa iyong tulong. Sobrang na-touch si Zoe. Alam niyang kinasusuklaman ni Levi ang pamilyang Jones at hindi man lang niya kinikilala ang mga ito. Gayunpaman, ito ang pangalawang pagkakataon na humingi siya ng pabor sa pamilya Jones para sa kanya. Katumbas nito ang pagtapon niya sa kanyang pride sa isang tabi. Higit pa rito, isa si Levi sa pinakamayabang na taong kilala niya. Darling, sobrang na-touch ako. Gayunpaman, hindi alam ni Zoe, hindi iyon ang nangyari. Ang pamilya Jones ay walang kinalaman dito. Dahil ang lahat ay masyadong nagkataon, hindi niya naintindihan. Gayunpaman, nagpa siya si Zoe na ilihim ang lahat at hindi nagtanong kay Levi tungkol dito. Pagkatapos, sa tulong ng Star Entertainment, ang bagong pelikulang inilabas ng Oriental Star Group ay sumikat sa hindi pa nagagawang kasikatan. Si Helena, ang babaeng lead, ay sumikat at naging isa sa pinakasikat na A-listers ng bansa. Hindi naisip ng bida ng pelikula na mangyayari ang lahat ng ito. Kalahating taon na ang nakalilipas, hindi kilalang celebrity pa rin siya, nag-aalala tungkol sa kanyang kakarampot na monthly income na 3,000.
Makalipas ang 6 na buwan, naging sikat na celebrity siya sa bansa. Ang lahat ay dahil kay Levi at Zoe, kaya labis ang pasasalamat ni Helena sa kanila. Hindi lang iyon, nag-donate pa siya ng palihim na pera para makatulong sa mga nangangailangan. Helena, kung lahat ng celebrity ay kasing bait mo, hindi ako magagalit. Natatawang sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 767. Tuwang-tuwa si Zoe sa mga resulta at karakter ni Helena. Helena, sumikat ang kasikatan mo kamakailan. Maaaring maraming tao ang naghahanap sa iyo ngayon. Mangyaring labanan ang tukso at huwag mahulog sa anumang mga bitag. Payo ni Zoe. Naiintindihan ko, Ms. Lopez. Masyadong sikat si Helena ngayon. Maraming advertiser ang naghangad na kunin siya bilang kanilang tagapagsalita, habang maraming ahensya ang nagtangkang nakawin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na sweldo. Gayunpaman, hindi natukso si Helena. Sa halip, sinunod niya ang lahat ng ayos ni Zoe. Nang mag-alok ng malaking halaga ng pera ang mga bilyonaryo mula sa ibang bansa para imbitahan si Helena na makipag-inuman sa kanila, tumanggi siya. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay nahuli niya ang mga mata ng Southampton Prince Gang. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataan ang naninigarilyo at umiinom ng magkasama sa isang marangyang club sa Southampton. Kasama nila sina Tyler at Wales Jones. Sila ang kilalang-kilalang Prince Gang ng Southampton. Gaano kahanga ang gang? Si Timothy, ang panganay na anak ng pamilya Caesar, ay isa lamang sa mga hindi gaanong mahalagang miyembro ng gang. Maging si Tyler ay nasa gitna lamang ng hierarchy. Sa madaling salita, ang mga mayayamang kabataan, na hinula ang magiging pinakamakapangyarihang mga tao sa Southampton sa hinaharap, ay nandoon lahat. Kinatawan nila ang buong bansa. Ang mga lalaking iyon sa tuktok ng hierarchy ay mas kahanga-hanga. Sila ay kabilang sa pinakamakapangyarihang pamilya ng Southampton. Kahit na ang isang maharlikang pamilya tulad ng mga Jones ay kailangang tumingin sa kanila. Narinig niyo ba guys? May bagong female celebrity na si Helena. Bulalas ni Bentley Brooks sa Bainisi. Siyempre, napakalinis niyang babae. Ilang mayayamang negosyante ang nag-alok sa kanya ng daan-daang milyon para lang uminom kasama nila, pero hindi siya tinutokso. Expected na yan. Kung tutuusin, hindi pa siya nakipagrelasyon. Kaya, maaari pa rin siyang manatili sa kanyang mga prinsipyo pagkatapos maging sikat. Ang lahat ay masigasig na nag-uusap. Maging sina Tyler at Wales ay interesado. Gusto ko ang babaeng ito. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang lahat, na sa simula ay nasa sabik na nag-uusap, ay tumahimik at tumingin sa tao ng may paggalang. Si Lucas Quinn yun. Siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Quinn, na isa sa nangungunang 3 maharlikang pamilya sa Southampton. Siya ay itinuturing na tunay na big shot. Kahit si Tyler ay walang halaga kumpara sa kanya. Ang impluwensya ng pamilyang Quinn ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa pamilyang Jones. Ito ay, medyo tiyak, ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Bilang panganay na anak ng pamilya Quinn, si Lucas ay itinuturing na isang henyo. Hindi lamang namumukod tangi ang kanyang akademiko, ngunit sanay din siya sa pakikipaglaban. Isa siya sa nangungunang 3 miyembro ng Prince Gang, pangalawa lamang pagkatapos ng Prince. Nang magsalita siya, huminto ang lahat sa kalagitnaan ng pagkilos. Pag-ikot ng tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang hindi mabasang ekspresyon ang bumalatay sa gwapong mukha ni Lucas. Wow, bihira lang ang babaeng nakakapansin sa'yo, Lucas. Flattered Tyler. Sa pagkakaalala nila, ang girlfriend ni Lucas ay pawang mga top beauties. Napakabihirang para sa kanya na magustuhan ang sinuman. Huminga ng tabako, sinabi ni Lucas, inimbestigahan ko na ang babaeng ito. Bagay siya sa panlasa ko. Pero ang mas ikinatuwa ko ay ang amo niyang si Zoe. Mas maganda siya. Gusto ko silang dalawa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 768. Napasinghap ang lahat sa gulat. Tiyak na wala ng suntok si Lucas sa pagkakataong ito. Sa pagpapalitan ng mga tingin sa isa't isa, sina Tyler at Wales ay walang malay na sinabi, kilala namin si Zoe. Isa talaga siya sa pinakamagaling. Kahit may asawa na siya, virgin pa rin siya. Sumulyap si Lucas sa kanila nang may pagdududa. Paano mo siya kilala ng lubos?
Ipinaliwanag ni Wales, dahil ang pamilyang Jones. At that moment, Tyler interrupted him, nakita kasi namin ng personal si Zoe sa biyahe namin papuntang South City. Sa tingin ko siya ay isang mas mahusay na pagpipilian. Habang nagsasalita siya, mariin niyang tinitigan si Wales, na sinaway sa halos pagbanggit niya sa pangalan ni Levi. Tumanggi ang pamilya Jones na kilalanin ang pagkakakilanlan at pag-iral ni Levi. Isang kahihiyan para sa kanila ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Lalo na sa mga social circle tulad ng Prince Gang, mas maganda kung walang ibang nakakaalam tungkol kay Levi. Kung tutuusin, isa itong kahihiyan sa pamilya. Malamang na makarinig sila ng panunuya tulad ng, kaya may palaboy na palaboy sa pamilyang Jones, ha? Sa panahong iyon, sila ay ituring na mga outcast ng iba. Walang nakitang kainahinala, ngumiti si Lucas. Ang galing. Siguradong magiging akin sila. Lucas, punta tayo sa South City, ha? Iminungkahi ng iba. Sige, bukas na tayo aalis. Pagkatapos magsalita, hamay-hit ulit si Lucas ng kanyang tabako. Naturally, sina Zoe at Helena ay ganap na nakakalimutan sa kanilang nalalapit na panganib, at naghahanda pa rin para sa fan meeting. Noong araw na iyon, personal na pumunta sina Meredith at Robert sa opisina ni Zoe. Sa ilalim ng harapan ng pagbisita kay Zoe, talagang sinusubukan nilang suriin ang progreso ng 50 bilyong proyekto. Nagkataon namang nakasalubong ng mag-asawa si Levi sa corridors. Nang makita kung gaano siya kasigla at kasigla, napuno sila ng galit. Si Logan ay nakahiga pa rin sa ospital, ngunit si Levi ay mukhang hindi nasaktan. Paanong hindi sila magagalit? Huwag kang masyadong matuwa, bata. Ang pamilyang itim ay hinding-hindi ka ipagpapalit. Babala ni Meredith, mahinang bamulong sa tabi ng tainga ni Levi. Dalhin mo kung ganoon. Malamig ng ngiti ang tugon ni Levi. Paano pa ako maaabala ng pamilyang Black? Kung hindi dahil kay Zoe, magiging isang piraso ng cake para sa akin ang sirain ang pamilyang Black. Pagkatapos ay pumunta ang matandang mag-asawa sa opisina ni Zoe at tiningnan ang progreso. Sigurado ka bang gusto mong pakasalan si Levi? Out of the blue, tanong ni Meredith. Tumanggaw si Zoe. Oo, kahit anong pilit niyong pigilan ako, papakasalan ko pa rin siya. Ang kanyang saloobin ay matatag. Nakangiting sabi ng lola, Zoe, syempre pwede mong pakasalan si Levi. Gayunpaman, dapat siyang gumawa ng mga pagbabago hanggang sa masiyahan tayo sa kanya. Kaya lang hindi namin pipigilan ang kasal nyo. Nakasalubong namin siya kanina. Siya ay isang walang kwenta at walang ambisyon na tao. Paano mo mapapangasawa ang ganyang lalaki? Diretsong tanong ni Zoe, sabihin mo sa akin ang iyong mga kondisyon, Lola. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 769. Simple lang. May ilang oras pa bago ang iyong kasal. Bago iyon, dapat kumita si Levi ng 1 bilyon, depende sa sarili niyang kakayahan. Ipinahayag ni Meredith. Nagsalubong ang kilay ni Zoe. Ilang sandali pa bago ang araw ng kasal. Paano siya kikita ng 1 bilyon noon? Oh, tama. Ang pamilya Jones. Pumayag naman agad si Zoe. Oo naman. 1 bilyon iyon. Tandaan mo, walang ibang makakatulong sa kanya. Inulit ni Robert. Oo, tama iyan. 6 na taon na ang nakalilipas, nakakuha siya ng net worth na bilyon sa loob ng 1 taon. Ngayon, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para kumita ng bilyon. Gusto naming likhain niyang muli ang kaya niyang gawin noon. Matapos makinig sa kanilang mga punto, alam ni Zoe na nahulog siya sa kanilang panlilinlang. Napakahirap para kay Levi na kumita ng 1 bilyon nang walang anumang mapagkukunan. Malamang ay naglakas loob sina Meredith at Robert na imungkahi iyon dahil alam nilang hindi ito makakamit ni Levi. Zoe, dahil pumayag ka na, hindi ka dapat bumalik sa iyong mga sinabi. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mga mukha ng lolo't lola. Pagkaalis nila, sumampa si Zoe sa upuan, sinisisi ang sarili sa mabilis na pagsang-ayon. Paano kikita si Levi ng 1 bilyon sa napakaikling panahon? Gayunpaman, dahil pumayag na siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi hanapin si Levi. Nang marinig niya ang sinabi nito ay humagalpak siya ng tawa. 1 bilyon lang. Akala ko 10 trilyon na. Nang makita ni Zoe ang confident na ekspresyon ni Levi, natigilan siya.
Paano siya magiging kumpiyansa? Ang 1 bilyon ba ay talagang isang piraso ng cake para sa kanya? Malamang hindi mo narinig ng tama ang mga kondisyon. Walang sino man ang pinapayagang tumulong sa iyo. Sarili mo lang ang maaasahan mo. Paalala ni Zoe. Okay, walang problema. Tumawa si Levi. Ang kanyang itim na credit card ay mayroong higit sa 1 bilyon. Si Meredith at Robert ay lubos na matulala kung alam nila kung magkano ang pera niya. Okay, then do your best. Papansinin kita, pero hindi ako mag-aalok ng kahit anong tulong. Sabi ni Zoe. Gayunpaman, sa kasunod na yugto ng panahon, binaygo siya ni Levi. Hindi siya gumawa ng anumang aksyon, ipinagpatuloy pa rin ang kanyang mga araw na walang ginagawa. Hindi siya pinansin ni Zoe at nagpatuloy sa paghawak ng fan meeting ni Helena. Sa araw na iyon, magkasama sina Zoe at Helena. Naghiyawan ang mga fans. Sapat na silang masaya nang makita si Helena, ngunit hindi nila inaasahan na mas kaakit-akit ang kanyang amo. Talagang sulit ang paglalakbay na ito. Mula sa malayo, may ilang lalaki na nakatingin sa 2 babae sa stage. Lucas, nakita mo ba siya? Tama ang sinabi ko na ang ganda ni Zoe, ha? Tanong ni Tyler habang tumatawa. Hindi masama, kung makuha ko ang mga ito, makukuha mo ang iyong gantimpala. Hinubad ang kanyang sunglasses, hindi na naalis ang tingin ni Lucas kina Zoe at Helena. Walang makakatakas na mga biktima na tinitigan niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 770. Utos ni Lucas, pagkatapos ng fan meeting, imbitahan sila sa ating party. Naiintindihan mo, Lucas. Isipin mong tapos na. Sabay-sabay na chorus ng lahat. Umalis ang lalaki pagkatapos, naghihintay sa pagdating ng 2 babae sa isang French restaurant. Gustong-gusto niya ang mga formalidad, palaging tinitiyak na ang lahat ay romantiko. Kung hindi, sayang ang pakikitulog lang sa mga babaeng ito. Dahil dapat perpekto ang kapaligiran, inutusan niya ang iba na imbitahan ang mga babae sa halip na pilitin silang pumunta. Kinagabihan, aalis na sina Helena at Zoe nang matapos ang fan meeting. Gayunpaman, mayroong isang Rolls-Royce na nakaparada sa pasukan. Ang ilang mga katulong, pawang nakasuot ng suit, ay nakatayo sa gilid ng kotse. Ang butler sa unahan ay yumuko ng maginoo. Kumusta, Ms. Lopez at Ms. Engler? Sa ngalan ni Mr. Lucas Quinn mula sa Southampton, ipinaabot ko ang kanyang imbitasyon sa hapunan sa inyong dalawa. Sa sandaling iyon, nagmaneho si Levi sa harapan at hinarangan ang daanan ng Rolls-Royce. Hop in. I'll treat kita sa isang pagkain. Sabi ni Levi. Kaya naman, tinanggihan ni na Helena at Zoe ang pagkumpleto ng mayordomo. Diretso silang pumasok sa sasakyan ni Levi at pinaharurot ito. Ang mga katulong ay nakatayo roon na tulala bago bumalik sa kanilang katinuan. Anong nangyari? Sino ang kumuha sa kanila? Lahat ay nabigla. Hindi lang sila nabigo sa pag-imbita sa kanila, ngunit isang lalaki rin ang sumando sa kanila. Mabilis, habulin mo sila, ngunit hindi nakita ang sasakyan ni Levi. Napatulala ang lahat, paano nila ipapaliwanag ito kay Mr. Quinn? Sa French restaurant, tumingin si Lucas sa mga katulong sa harap niya at tumawa. May kumuha ba sa mga babaeng iyon sa harap ng iyong mga mata? Tanong ni Lucas habang kumakain ng kanyang steak, may hawak na kutsilyo sa kaliwang kamay at tinidor sa kanan. Ibinaba ng middle-aged butler ang kanyang ulo. Nanginginig na sagot niya, "Yes, Mr. Quinn. Hindi namin sila naabutan. Gayunpaman, nagpapadala na ako ng mga tao para hanapin sila." Sinenyasan siya ni Lucas gamit ang daliri niya. "Halika." Nalilitong naglakad ang mayordoma papunta sa kanya. "Sir, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Biglang sumilay ang malamig na kislap sa mga mata ni Lucas. Swoosh! Tinusok niya ang tinidor sa kanyang mga kamay sa katawan ng mayordomo, lalagyan ng nobela. Swoosh! 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 Pilit na inulit ni Lucas ang kanyang mga aksyon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Matapos ang 12 saksak, tumigil na sa paghinga ang mayordomo. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig na kasabay ng isang malakas na kalabog. Mga walang kwentang piraso ng tae. Sigaw ni Lucas. Paumanhin, Mr. Quinn. Ang ibang mga katulong ay natakot kaya napaluhod sila, na humingi ng awa.
Lumapit sa kanila si Lucas na may hawak na mga kubyertos. Swoosh! Swoosh! Nagtataka niyang sinaksak ang iba pang mga katulong, dahilan para tumalon ang dugo kung saan-saan.